Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 82 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Ang mga katawan ng kanyang mga kalaban ay napupunit sa bawat paggalaw ng mga punyal ni Yosang-a. Kamangha-mangha, ito ba talaga ang Yosang-a na kilala ko? Kaunti lamang ang mga kasanayang kayang magpakita ng ganoong kalakas na kapangyarihan laban sa napakaraming kalaban. Sa kasalukuyan, marahil si Gong Pildu lamang na may armed zone at si Han So-yaong na may avatar ang may kakayahang gumawa nito. Ngunit ipinapakita ni Yosang-a ang parehong lakas kahit wala siyang ganoong pambihirang kakayahan. Paano siya naging napakalakas? Ano ba ang talento niya? Para bang nabasa ni Yoo Jong-hyuk ang nasa isip ko, mas mabilis siyang lumakas dahil wala ka sa tabi niya. Mukhang wala kang talento sa pagpapalaki ng lakas ng mga kasama mo. Ganoon din si Lee Hyun-sung, umabot sila sa ganitong antas dahil itinulak ko sila noong una. Sa totoo lang, hindi ko rin lubos na pinaniniwalaan ang sarili kong sinabi, pero gusto ko pa ring sabihin yon. Buwisit! Bakit sila lalong lumakas noong wala ako? Bakit parang wala naman akong naitulong, hoy? Narinig ko ang boses ni Han So-yaong at tumango ako. Hindi ako maaaring manatiling nakatingin kay Yosang-a habang buhay. Marami pa ring kalaban at nag-iisa lamang siya, Yosang-a, dito. Huminto si Yosang-a nang marinig niya ang sigaw ko. Halatang hindi niya inaasahang makikita ako rito. Han So-yaong, ikaw na. Parang hinihintay lamang ang utos ko, agad niyang ginamit ang avatar. Dose-dosenang mga avatar ang humarang sa paningin ng grupo ng Poisoner, kaya ligtas kong narating si Yosang-a, Dokja. Paano ka napunta rito? Pag-usapan natin mamaya habang umaalis tayo. Mula sa malayo ay hinahabol kami ng mga miyembro ng grupo. Sa kabutihang palad, mukhang ligtas nang nakatawid ang mga nakaligtas sa Gangdong Bridge. Ang problema na lamang ay kami, bumalik kayo sa matataas na gusali. Ang pinakamahalagang gawin ay ang umakyat at magkaroon ng malinaw na tanaw sa paligid, gaya ng inaasahan, tama ang pasya ni Yoo Jong-hyuk. Nabasa ko man ang Ways of Survival, hindi ko kayang gumawa ng mga desisyong panglabanan tulad niya. Pagkatapos ay nagdagdag pa siya ng isang makahulugang babala, at ang babaeng iyon. Mag-ingat ka sa kanya, mag-ingat. Kanino? Hindi na siya nagsalita pa, mabilis kaming nagtago sa isang kalapit na mataas na gusali. Dahil sa kaguluhan, biglang dumagsa ang mga halimaw sa lugar at muntik na kaming maabutan. Hindi nagtagal ay sumuko rin sila at bumalik sa loob ng gangdong. Lumingon ako kay Yosang-a. Yosang-a, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ikaw naman, Dokja. Maayos din ako. Ilang araw pa lamang ang lumipas, ngunit parang napakailang na ng usapan namin. Para akong muling nakipagkita sa isang kaklase 10 taon matapos ang pagtatapos. Napaiwas ako ng tingin sa suot niyang masikip na battle suit at hindi ko alam kung ano ang unang itatanong. Napatingin ako kay Han So-yaong. Napansin ni Yosang-a si Yoo Jong-hyuk na nakahiga sa likod ng avatar ni Han So-yaong at mumiti siya ng may kakaibang kahulugan. Mukhang marami nang nangyari sa iyo habang wala tayo sa isa't isa, Dokja. Panahon na upang pakinggan ang maikling kwento niya. Matapos masira ang Absolute Throne, bumagsak si Yosang-a sa Gangdong-gyu. Sa kabutihang palad, kasama niyang bumagsak si Gong Pildu. Kasama mo si Gong Pildu. Malaki ang naitulong ni Ajosi sa akin. Sa paraan ng pagtawag niya rito bilang Ajosi, halatang naging malapit na sila, nasaan na siya ngayon. 2 araw na ang nakalipas, nasugatan siya habang nakikipaglaban kami sa grupo ng Gangdong-gyu. Sinubukan niya akong iligtas. Sunod-sunod ang mga nakakagulat na pangyayari ngayong araw. Ang isa sa 10 kasamaan, si Gong Pildu, ay isinugal ang sarili niyang buhay upang iligtas ang iba. Yumuko si Yosang-a at nahihirapang magsalita sa huli. Inakit ni Ajosi ang mga kalaban papunta sa Han River. Kinagat niya ang labi habang puno ng puot ang kanyang mukha. Doon ko biglang naunawaan kung bakit wala siyang pag-aatubiling pinatay ang grupo ng Poisoner. Sinubukan ko siyang pagaanin ang loob, malamang ay buhay pa si Gong Pildu. Huwag kang mag-alala.
May kontrata ako sa Defense Master, kaya malalaman ko agad kung namatay siya. Dahil wala akong naramdamang anumang parusa, ibig sabihin ay buhay pa siya sa kung saan. Tulad ng poisoner, isa rin siya sa 10 kasamaan. Hindi ganoon kadaling mamatay ang isang tulad niya. Saan mo nakuha ang mga damit at punyal na yan? Ito ba? Pagkatapos nilang magkahiwalay ni Gong Pildu, nakatagpo si Yo Sang-a ng isang berdeng meteorite. Isa itong bihirang meteorite na naglalaman ng mahahalagang kagamitan. Sinuri ko ang mga gamit niya, Ancient Assassin's Dagger, Rich Cat's Leather Suit. Pareho silang pambihirang S-grade na kagamitan. Ang Ancient Assassin's Dagger ay nagpapataas ng pinsala laban sa malalayong kalaban, habang ang Rich Cat's Leather Suit ay nagpapabilis ng paggalaw habang tumatagal ang labanan. Napakahusay ng mga yan. Dahil sa mga ito kaya mas mahusay akong lumalaban. Umiti si Yo Sang-a, ngunit biglang nagsalita si Han So-yaong, sigurado ka bang hanggang dyan lang ang kwento? Ha? Sige, sabihin na nating nagkataon lang na nakuha mo ang mga kagamitan. Pero hindi sapat ang mga iyan para magkaroon ka ng ganoong husay sa pakikipaglaban. Sino ba talaga ang sponsor mo? Paano mo napaunlad ng ganoon kabilis ang quick movements at dagger mastery? Imposibleng ganoon kabilis ang paglaki kahit may growth package. Sino ka ba? Ako? Ako ang unang apostol. Tahimik na itinaas ni Yo Sang-a ang kanyang sandata. Kumalma ka, Yo Sang-a. Hindi siya kalaban. Hindi makapaniwalang tumingin siya sa akin. Magkaibigan na ba kayo ngayon? Hindi naman. Maraming miyembro ng Chongmuro ang namatay dahil sa kanya. Hindi mo ba yon nakakalimutan? Noong wala ako, si Yo Sang-a ang pumalit bilang representante ng Chongmuro. Kaya mas malalim ang pagmamahal niya sa mga kasamahan doon kaysa sa akin. Ngumiti si Han So-yaong, maaaring masama akong tao, pero magaling akong humusga. May napakalakas na sponsor ang babaeng ito. Noong nakita ko siya sa Chongmuro, hindi pa siya ganito kalakas. Hindi ba't kakaiba yon? Kahit may narrative grade sponsor siya, hindi siya dapat lumakas ng ganito kabilis. Maliban na lang kung may triple S grade accelerated growth skill siya. O may mas makapangyarihang sponsor na sumusuporta sa kanya. Gusto kong tanggihan ang sinabi niya, ngunit alam kong tama siya. Naalala ko rin ang babala ni Yo Jong-yuk. At higit sa lahat, matagal nang itinatago ni Yo Sang-a sa akin kung sino ang sponsor niya. Dati ay naniniwala akong ang sponsor niya ay ang abandoned lover of the labyrinth, si Ariadne. Si Ariadne ang nagbigay ng sinulid kay Theseus upang makalabas sa labirinto ni Daedalus. Ngunit, gaya ng sinabi ni Han So-yaong, hindi sapat ang kapangyarihan ni Ariadne upang mapalakas ang isang tao hanggang sa puntong ito. Bukod pa rito, ang paraan ng paggalaw ni Yo Sang-a sa ere ay mas kahawig ng Hermes walking method kaysa sa air steps. Hindi kailanman magagamit ng isang inkarnasyon ni Ariadne ang stigma ni Hermes. Bubuksan ko na sana ang bibig ko nang biglang may narinig kaming boses, haha. Kumusta kayong lahat? Napamura ako, pagtingin ko sa bintana, isang bagong dokaibi ang lumulutang sa himpapawid, haha. Mukhang masyadong nagmamadali ang mga kalahok. May isang linggo pa bago magsimula ang susunod na senaryo, pero may gumigising na agad sa isang kalamidad. Gusto ba ninyong malaman ang susunod na senaryo? Hindi ito kasing ingay ni Bihyong, ngunit puro kalokohan pa rin ang sinasabi nito. Umalis muna ang ibang dokaibi sa kanilang pwesto kaya ako muna ang mamamahala pansamantala. Sana ay busog na kayong lahat. Alam naman niyong hindi maaaring laktawan ang event na ito, hindi ba? Hindi ito maganda, talagang napakasamang pangyayari. Ayaw ko sanang gawin ito, pero hindi ako magiging dokaibi kung hindi ako magbibigay ng senaryo. Kasunod noon ay lumitaw ang mensahe, sub-senaryo, pagpigil sa kalamidad, kategorya, sub, antas ng hirap, S, kondisyon sa pagkumpleto, may mga hindi kilalang puwersa sa Gangdonggu na sinusubukang papisain ang isa sa mga kalamidad. Talunin sila at pigilan ang paglitaw ng paparating na kalamidad, takdang oras, 2 oras, gantimpala, 22,000 barya, kabiguan, maagang paglitaw ng disaster of questions, sa sandaling mabasa ko ito, naunawaan ko ang sitwasyon. Kung kami ang nakatanggap ng senaryong pagpigil sa kalamidad, tiyak na ang grupo ng poisoner naman ang nakatanggap ng senaryong ipagtanggol ang kalamidad. Muli na namang ginagamit ng mga dokaibi ang kaguluhan upang makalikha ng panibagong laro. Tumingin ako sa mga kasama ko, hindi ito ang oras para mag-away tayo. Kailangan nating pigilan ang kalamidad, sabay na tumango sina Han So-yaong at Yo Sang-a. Ang base ng grupo ng poisoner ay nasa Cheonhogong ng Gangdonggu,
isang lugar na puno ng mga simbahan at isang malaking katedral. Kung ang layunin nila ay gisingin ang kalamidad, perpektong lugar iyon. Ang mga panalangin ng mga taong nawalan ng tahanan ay magiging angkop na kapaligiran upang mapisa ang kalamidad. Pagkatapos magsiyasat, nagsalita si Han So-young, ang kalsadang may pinakamababang antas ng terraforming ay nasa Hilagang Silangan, sa kahabaan ng 16 na Cheonjung-ro. Iyon ang pinakamabilis na daan papunta sa base. Pero napakahigpit ng depensa roon. Tumango ako, wala na tayong oras. Doon tayo dadaan. Han So-young at Yoo Sang-ah, kayo ang mangunguna. At huwag kayong mag-aaway. Naiintindihan ko. Dahil hindi pa makalaban si Yoo Jong-yuk, iniwan ko muna siya sa bubungan ng mataas na gusali kasama ang isa sa mga avatar ni Han So-young upang bantayan ang labanan mula sa itaas. Bago kami umalis, nagbigay siya ng huling payo, kung maaari, patayin niyo sila bago mapisa ang kalamidad. Kung wala ang way of the wind, halos imposibleng supilin ang disaster of questions sa simula pa lamang. Gusto ko ring mangyari iyon, umalis na tayo. Sa hudyat ko, sabay-sabay kaming tumalon mula sa gusali. Agad na ginamit ni Han So-young ang avatar at pinauna ang kanyang mga kopya. Habang hinahabol ng grupo ng poisoner ang mga ito, napuno ng manipis at halos hindi nakikitang mga sinulid ang paligid, naputol ang mga binti ng mga humahabol. Pagbagsak nila, isa pang hanay ng matitibay na sinulid ang sumalubong sa kanila, isa-isang humiwalay ang kanilang mga ulo at lumipad sa ere. Isa itong nakakatakot na dobleng bitag na maingat na idinisenyo batay sa anggulo ng pagbagsak ng mga biktima, napailing si Han So-young, napakalupit niya. Hindi ikaw ang dapat magsabi niyan. Sa kabila ng hindi nila pagkakasundo, napakaganda ng kanilang kombinasyon. Dahil sa kanilang tulong, nakapasok ako sa pinakasentro ng base ng hindi napapansin, hindi mahirap hanapin ang meteorite ng kalamidad. Isa itong napakalaking bato, mahigit 8 metro ang taas, na naglalabas ng napakasamang aura na parabang sumisigaw ng, "Ako ang kalamidad." Kung ikukumpara rito, tila wala lamang ang Fire Dragon. Kung hindi ko ito mapipigilan, siguradong mawawasak ang Seoul. Maya-maya ay may isang babaeng lumitaw sa tabi ng meteorite. Kasing puti ng niebe ang kanyang buhok. At ang kanyang mga labi ay kasimpula ng bulaklak na tumutubo sa bundok na nababalutan ng yelo. Sa sandaling makita ko siya, naunawaan ko ang panlasa ni Yoo Jong-yuk. Nakatingin sa akin ang kanyang malamig at tila salaming mga mata habang unti-unting bumabalot sa kanyang katawan ang nakakatakot na presensya, naninindig ang buong katawan ko. Mas nakakatakot pa yon kaysa sa presensya ni Gong Pil-du. Naiintindihan ko na, nakatanggap din ba siya ng kapangyarihan mula sa meteorite ng kalamidad? Sino ka? Tanong ng isa sa 10 kasamaan, ang poisoner na si Lee Seol-hwa, at iyon na para sa kabanata ngayong araw. Talagang nagiging mas interesante na ang mga pangyayari, at siguradong magiging sobrang intense ang susunod na episode. Kung fan ka ng series na ito o ng iba pang anime tulad ng Solo Leveling, Omniscient Reader's Viewpoint, o The Beginning After the End, naglagay ako ng ilang anime figures at merchandise sa description. Makikita mo roon ang mga character figures, collectibles, at anime-themed items kung gusto mong suportahan ang channel o bumuo ng sarili mong anime setup. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.